Si Lily, na nakasuot ng magandang kasuotan ay nagsabi sa bida na huwag kalimutan na kailangan niya ng 4 servings ng boneless na manok, at isang malaking french fries. Ang bida ay naglalakad sa kalye kasama siya, at tumugon na ito ay mabuti. Tutuparin niya ang kanyang pangako, at kailangan niyang ihatid ang lahat ng eksakto tulad ng itinuro nito sa kanya. Sumang-ayon si Lily sa bida na may masayang ekspresyon sa mukha. Ang bida at si Lily ay pumunta sa isang salon, at binati sila ng may-ari. Sinabi ng bida sa babaeng may buhok na kayumanggi na nagpagupit ng kanyang buhok na marami silang laruan dito. Sumagot ang babae na ang kanyang anak ay gustong gumawa ng iba't ibang mga bagay. Si Lily ay nakaupo sa sopa, at sinabing siya ay nababagot. Sinabihan siya ng bida na umupo ng tahimik. Tinanong ng babae kung ano ito, at pagkatapos ay sinabi na ito ay napaka-cute. Ang bida, na inayos na ang kanyang buhok, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay nagsabi kay Lily na huwag hawakan ang anumang bagay, kung hindi ay masira niya ito. Niyakap ng Lily ang isang larwang manok sa kanyang mga kamay, at ibinulalas na ito ang parehong manok na gusto niya ng labis. Sinabi ng babae na ginawa ng kanyang anak ang larwang iyan, at maaari nilang kunin ito kung gusto nila. Humingi ng paumanhin ang bida, at pagkatapos ay sinabi na ang kanyang maliit na pinsan ay isang tunay tomboy. Nakangiti ang babae, at sumagot na okay lang, marami silang laruan. Tinanong siya ng bida kung ilang taon na ang kanyang anak. Sumagot ang babae na siya ay 13. Naisip ng bida na ang batang si Jiang Yangshin, ang anak ng isang may-ari ng beauty salon owner, ay nagdudusa sa savant syndrome. Iniisip na ang savant syndrome ay isang bihirang kondisyon kung saan ang mga indibidwal na may kapansanan sa pag-unlad. Siya ay may mga natatanging kakayahan sa isa o higit pang mga lugar ng kaalaman. Naisip ng bida na dahil dito, ang kanyang kasanayan sa lipunan ay napakababa, at hindi partikular na gustong makipag-usap sa mga tao. Tinitingnan niya ang kanyang sarili sa isang salamin, at naisip na hindi tulad ng ibang mga superhuman, dapat siyang makipag-bonding sa batang Shin ng natural. Una, talagang mapalapit sa kanya sa pamamagitan ng madalas na pagpunta dito, sinabi ng babae sa bida na kahit ngayon, malamang na gumagawa siya ng isa pang bagay sa isang aparador. Ang bida ay nagtanong kung ito ay totoo. At pagkatapos ay sinabi na siya ay umaasa na hindi sila makagambala sa kanya sa kanilang maingay na pag-uusap. Nakaupo si Shin sa gitna ng mga libro at tool, nag-iipon ng ilang uri ng device. Sumagot ang babae sa bida na ito ay wala. Masyado siyang concentrated kaya wala siyang napapansin. Ang bida, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip na hindi tulad ng boses na hindi sapat para maabot siya, ngunit ang isang superhuman ay makakadama ng pagbabago sa mana. Subukan ba natin siyang subukan ng kaunti? Hinawakan ng batang si Shin ang screwdriver sa kanyang kamay. Lumabas siya ng silid, at tinanong ang kanyang ina kung okay ang lahat. Tinanong siya ng babae kung bakit siya biglang lumabas sa kanyang silid. Naisip ng bida na nang makita ang kanyang reaksyon, siguradong naramdaman niya ang mana. Dagdag pa niya, siguradong superhuman siya. Lily tumingin kay Shin, naisip ito ay oras na at ang kanyang chicken operation. Na may ngiti sa kanyang mukha, hinihimas niya ang manok sa batang si Shin, at tinanong siya kung ginawa niya ito at kung paano ito naging, at pagkatapos ay sinabi na ito ay hindi kapani-paniwalang cute. Ang batang lalaki, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay nagtanong sa babae kung siya ay mausisa, at siya ay sumagot ng oo. Si Lily, na may pulang pisngi, ay pinagdikit ang kanyang mga kamay, at may aberya sa kanyang mukha,
sinabi sa batang Shin na ito ay kamangha-mangha, at siya ay hindi kapani-paniwala. Namumula ang pisngi ng bata, at sinabi niyang walang espesyal dito. Sinabi ni Lily na cool ito, at sinabi na gusto niya ang mga manok, at tinanong niya ito kung gusto niya ang mga manok. Sumagot ang batang Shin na mas gusto niya ang pizza. Ang bida ay tumingin sa kanila at naisip na si Lily ay hindi pa rin sigurado sa pagsasalita ng Korean, ngunit sinusubukan niya. Sinabi ng batang Shin ang na marami siyang iba't ibang bagay, at pagkatapos ay nagtanong kung maaari niyang ipakita ang mga ito. Ang bida naririnig ang kanilang pag-uusap ay hindi naintindihan ang mga bata. Tinanong ni Lily si Shin kung ito ay totoo, at pagkatapos ay bumulalas na ito ay magiging kawili-wiling makita. Ang babae na ina ni Shin, na may pagtataka sa mukha, ay nagsabi na hindi siya makapaniwala na may kausap si Yang Shin. Naisip ng bida na talagang nahulog ang loob ng batang ito sa kanya. Umupo si Lily sa tapat ni Shin sa kanyang silid. Inisip ng bida na mayroon silang isang lalaki na gagawa ng kagamitan para sa mga superhuman na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Naisip niya si Yang Shin na inilabas ang kanyang kamay sa kanyang harapan, isang robot sa likod niya, at si Lily ay bumulalas na may 4 na servings ng boneless na manok na naghihintay sa kanya. Inisip ng bida na si Yang Shin ay naging miyembro kaagad ng guild kinabukasan, at gumawa ng mga uniforme para sa mga laban. Pagkaraan ng ilang araw, sinabi ng bida na nakasuot ng puting damit na totoo ito. Ang balat ng pinuno ng urok ay perpekto para sa uniforme, at pagkatapos ay tinanong si Lily kung paano niya gusto ang mga bagong damit. Isang batang babae na nakasuot ng berdeng jacket at pantalon ang bumulalas na komportable at maganda ang uniforme. Masaya siya na may nakaberde siyang manok at pizza sa manggas. Naaalala niya kung paano niniting ni Yang Shin ang kanyang sweater, at habang binubordahan ito, naisip niya na gusto ni Lily ang manok, at gusto niya ang pizza, kaya ginawa niya ito pareho. Nilapitan ni Guho ang bida tungkol sa uniforme, at sinabi niya sa isang mahigpit na ekspresyon na hindi niya ito kailangan. Akala niya nagawa na niya ang lahat ng pwedeng gawin sa maikling panahon. Sinabi ni Yoonji na iniulat ng support squad na natapos na nila ang mga paghahanda at kailangan na nilang umalis kaagad. Ibinaling ng bida ang grupo sa mga miyembro ng grupo, at sinabi sa kanila na oras na para umalis. Napapikit si Yoonji at ngumiti, at pagkatapos ay tinanong ang bida kung mayroon siyang bagong estilo. Sinabi niya na mahirap mapanatili ang hairstyle. Ang protagonist na may gusot na buhok ay gumawa ng hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, at naisip na hindi nakakagulat na walang mga kliyente sa salon. Pagkatapos sa gitna ng kalsada may isang pulang gate ang lumabas, sigaw ni Yoonji at nagtatanong kung ano ang sinasabi niya, at kung ano ang ibig sabihin na unang sinabi. Nagbulalas ang kausap ni Yoonji na sinimulan na ng isa pang guild ang raid, pinapasok ko sila dahil sinabi nila na nagbago na ang mga plano, at late na darating ang White House Guild. Sigaw ni Yoonji at tinanong ang brown-haired guy kung ano ang sinabi niya. Naisip ng bida na may kabuuang 4 na guild ang kalahok sa joint operation na ito. White House, Warrior, Red Shark, at ang Black Hound. Naisip niya na sa unang tingin ay malinaw na ang 3 guild na ito ay sinusubukang kotsain sila. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata, at sinabihan kay Yoonji at ang brown-haired guy na walang magbabago sa kanilang pagtatalo, kaya't itutuloy na lang nila ang plano. Yoonji ay tumalikod na may nerbiyos na ekspresyon, at sinabi na kahit na umalis sila ngayon, malamang na walang matitira doon. Humingi siya ng paumanhin, at pagkatapos ay sinabi na dapat ay naging mas handa siya.
Ipinapalakpak ng bida ang kanyang mga kamay, at nagmumungkahi na huwag magalit ng maaga, at pagkatapos ay idinagdag na kung sino ang nakakaalam, marahil ay makakahanap sila ng mas mahusay. Pagkatapos may mga bakas ng dugo sa ilalim ng sasakyan. May nagsabi na ang piitan ay nalinis mula sa harapan, nagsabi ang isa na ang paglilinis ng piitan ay maaaring magtagal, 2 oras matapos makapasok sa Labyrinth of Corrupted Souls. Naisip ng bida na may seryosong ekspresyon sa mukha na bibigyan niya sila ng elevator, ngunit pinalampas nila ang kanilang pagkakataon. Sa kanyang likuran, naisip ni Sola na may ngiti sa kanyang mukha na ang pahinga ay mabuti. Naisip ng pangunahing tauhan na hindi ito mahalaga. Magkikita sila ulit. Naisip ng bida na sa una ang antas ng kahirapan ng Labyrinth of Corrupted Souls ay level B, ngunit tumaas ito pagkatapos ng ilang hindi matagumpay na pagtatangka na isara ang piitan, na sa kalaunan ay naging pinakamasama. Sinabihan niya, ang lahat na huminto. Sinabi niya na mayroong isang bagay doon, at pagkatapos ay inutusan si Guho na manatili dito, at protektahan ang mga makina. Nauuna ang bida sa mga humihintong sasakyan. Sa madilim na daanan, maraming bitik sa dingding. Naisip ng bida na ang dahilan kung bakit tinawag ang piitan na Labyrinth of Corruption Souls ay dahil ginagawa nitong mga halimaw ang mga taong pumasok dito. Natarante sina Sola at Inam sa kanilang nakita. 3 zombie at pulang damit ang naglalakad patungo sa grupo ng bida. Ang bida ay nag-isip na ang paghusga sa pamamagitan ng mga damit, ang mga ito ay maaaring mga miyembro ng Red Shark. Dahil hindi naman masyadong napinsala ang kanilang mga katawan, tila natusok sila ng mga zombie bees. Ang suntok ng zombie bee ay sapat na malakas upang tumagos sa kahit isang uniforme ng labanan, kaya malamang na nahuli sila ng hindi nagbabantay. Parang humiwalay sila sa ibang guild, which is better since mas kakaunti sila sa bilan. Huminto ang bida at inutusan si Guho na pumunta at ipakita sa kanila ang mga resulta ng kanyang pagsasanay. Itinuro ni Guho ang isang daliri sa kanyang sarili, at may pag-aalala sa kanyang mukha na nagtatanong kung talagang pupunta siya ng mag-isa. Ang bida, nagsabi ay oo dahil kung makagat ka o makamo sa mga bagay na iyon, mahahawa ka at nakakainis ito. Pinagpawisan si Guho nagsabi kung dapat hindi rin ako makagat sa kanila. Itinulak siya ng bida at sinabihan siyang huwag maging duwag. Itinaas ni Guho ang kanyang kamao at tumakbo patungo sa mga zombie na umaabot sa kanya. Ang kanyang mga kamay at bahagi ng kanyang mukha ay naging bato, at sinabi niyang susubukan niya. Naisip ng bida na ang kanyang petrified state ay mas mahusay kaysa sa panahon ng pagsasanay. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya na hindi niya dapat patayin ang mga ito. Nag-aalalang tanong ni Guho kung ano ang gagawin. Ang bida ay nagsasabi sa kanya na siya mismo ang dapat gumawa nito. Si Guho ay isa-isa nang nilapitan ng zombie. Siniko ni Guho ang isang lumapit sa kanya, masayang bulalas ni Guho na nagawa niyang tamaan. Bumantong hininga si Lily at sinabing nenes siya, pagkatapos ay tinanong ang bida kung maaari nilang sunugin ang mga ito. Ang bida ay nanunood ng labanan at sinabi kay Lily na ang mga taong ito ay hindi lamang mga sibilyan, kundi pati na rin mga miyembro ng isa pang guild, kaya hindi niya dapat isipin ang pagpatay sa kanila. Tinatanong niya ang support squad kung kumusta na sila. Si Linam, na may camera sa kanyang mga kamay, ay bulalas na ni-record na niya ang lahat. Sinabi ng bida na ginagamit nila ang mga materyales na ito upang humingi ng kabayaran, kaya dapat niyang i-film ang lahat ng maayos. Sinabi ni Sila na may mga set ng damit sa kanyang mga kamay, na tapos na siyang maghanda ng mga repellent suit.
Sumagot ang bida na mabilis nilang haharapin ang mga kalaban at isusuot sila. Si Ilnam, na may hawak na bag, ay nagulat na dinala niya ang antidote na ipinagkatiwala sa kanya ng bida. Ang bida ay tumugon na ito ay mahusay dahil ito ang pangunahing bagay sa naturang piitan. Mukhang matigas ang tingin ng bida. Hinaharangan ni Guho ang mga zombie na nakapaligid sa kanya. Naisip ng bida na ang mga miyembro ng Red Shark Support Squad ay madaling nagkasakit, ngunit may mga problema sa iba. Dalawang zombie ang sabay na hamampos sa tangke, na nauwi sa pagngangalit ng mga ngipin sa sakit. Naisip ng bida na sa paghusga sa mga galaw ng dalawang zombie na ito, sila ay mga superhuman. Tinamaan niya ng dalawang daliri ang isa sa mga zombie sa likod ng ulo at sinabing natambo niya ang una. Mabilis siyang lumipat sa likod ng isa pang zombie at tinamaan siya sa likod ng ulo, at pagkatapos ay sinabi na pinatumba niya ang pangalawa. Gumawa siya ng ilang higit pang mga hit, at pagkatapos ay binibilang ang ikatlo at apat na zombie. Nagtatanong si Guho na may pagtataka kung paano ito ginagawa ng bida. Ang bida, na nakatayo sa gitna ng mga talunang kalaban, ay binibilang ang ikalimang zombie, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay nagtanong kung may iba pa. Sinasabi niya sa grupo na ang lahat ay tapos na ngayon, nagawa na nila ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sinabihan si Guho na ayusin ang mga ito sa isang hilera. Sinundan ni Guho ang utos ng bida, na may paghangang ekspresyon sa kanyang mukha. Naisip ng bida ang isang bag na may maraming garapon ng dilaw na likido, at naisip na kabilang sa mga bagay na inihanda niya para sa pagpunta sa Labyrinth of Corrupted Souls sa pagkakataong ito, mayroong isang natatanging panlaban-laban sa laso ng zombie. At naisip na pagkatapos makagat ng isang zombie, ang isang tao ay may 10 minuto, at kapag natapos na ang oras ay magsisimula siyang kumilos ng hindi naaangkop, at pagkatapos ng isa pang kalahating oras ang tao ay magiging isang manggagawa na nagpoprotekta sa pugad ng zombie. Nagbuhos siya ng likido mula sa isang garapon sa isa sa mga natalong zombie, at naisip na tumpak na matutukoy na mahigit kalahating oras na ang lumipas mula noong kanilang gamutin. Kaya't kahit na pagkatapos uminom ng panlunas, patuloy silang magkakaroon ng mga problema sa kanilang pag-iisip ng ilang panahon. Lumingon ang bida kina Lily, Guho, at Elnam, at pagkatapos ay sinabihan silang tumabi, dahil kailangan niyang mag-concentrate. Ang bida na may nakakatakot na ngiti ay nagsasabi sa mga natatakot na lalaki na nakahiga sa lupa na iniligtas niya sila, at sa makatuwid ay dapat din silang tumulong. Tinanong niya kung naintindihan nila. Na may panturok sa kanyang kamay na isip na ang mga may mahuhusay na tao ay maaari lamang ang kanilang mga kakayahan ng mahusay gayunpaman, ang mga taong karaniwang may mas mataas na pagkakataon na mabuhay ay ang mga taong marunong kumilos sa iba't ibang sitwasyon, ito ang dahilan kung bakit naglalakbay ako sa maraming dimensyon bago ang aking pagbabalik. Pinakita ang isang kastilyo, sa harap ng kastilyo ay may tulay na matatagpuan sa ibabaw ng ilog, tinawag na Myrm. Onworld, purple light ay bumagsak sa isang gusaling matatagpuan sa gitna ng mga bato, na ang Demon World. Lumilitaw ang isang orasan sa maraming mga gears.na ang Byron Continent, sa tulong ng mahika at inkantasyon na tutunan ko habang naglalakbay sa mga lugar na iyon, halos hindi ko na nalampasan ang mga karanasang iyon. Hinaypan niya ang 7 at naisip na isa sa mga nakuha niya mula doon ay isang pamamaraan para sa pagkontrol sa mga hayop na may mababang antas ng katalinuhan. Nagsalita siya ng rice at sumunod na ang mga member ng mga Red Shark Guild. Ipinaalam ng bida sa mga miyembro ng Red Shark Guild na mula ngayon ay lalaban sila sa kanila.
Tinanong niya sila kung naiintindihan nila. Masayang ngumiti ang mga naka-recover na lalaki. Ang bida, na may isang maliit na ngiti sa kanyang mukha, ay nagsasabi sa mga lalaki na dahil sila ay sumang-ayon na maaari nilang simulan ang pangangaso ng mga bubuyog ng zombie at makinig sa kanyang mga utos. Inutusan niya silang pumunta sa unahan. Si Guho na pagod sa labanan. Sumigaw siya sa bida na nahuli niya ang mga reyna bubuyog, ngunit napakarami sa kanila sa paligid. Sa likod niya, 3 pang nakasut ang nag-aaway. Habang siya mismo ay may dalang isang kahon, sinabi ng bida sa kanila na siya ay mahusay. Tinitingnan ng bida si Lily at sinabihan siyang sunugin ang mga ito para makakain sila mamaya. Sumang-ayon si Lily sa utos at bumuo ng isang bowl ang apoy sa itaas ng kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang malakas na apoy at tumakbo si Guho sa tabi niya. Sinabi ng bida na hindi niya inaasahan na aktibong tulungan siya ng mga miyembro ng Red Shark. Isang volleyball ang tumalbog sa dingding. Pinapanood ni Seal si Lily at ang mga lalaking nakasuot ng pulang damit na naglalaro ng espada at pagkatapos ay tinanong ang team leader kung may ginawa ba siyang kaina-hinala sa kanya. Nag-cross arms ang bida at sinabi nila sa kanya na ikalulugod nilang tumulong para mabayaran siya. Inilagay ng bida ang kanyang kamay sa gilid at sinabing tapos na nilang suriin ang anti-insect suit para makasulong sila. Sumang-ayon ang brown-haired guy na nakatayo sa tabi ni Lily sa sinabi ng bida. Sinabihan ng bida ang kanyang grupo na huminto dahil may paparating dito. May naglalakad sa batong sahig na nakabots. 3 maskuladong lalaki at itim na sweatshirt ang lumitaw sa unahan. Bulalas ni Lily na ito ang mga lalaking nakita niyang kasama ng mga slug. Tahimik na nakatingin sa kanila ang bida na may pagod na tingin. Si Lily ay hinagis ang isang bola at ang mga lalaki ay naging aso, at hinahabol ang bola. Napabuntong hininga ang bida at inayos ang kanyang buhok at saka sinabi na sana ay nagpapasalamat din sila at handang itama ang kanilang mga pagkakamali. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha at pagkatapos ay napansin na ang lahat ay mas simple kaysa sa inaasahan niya. Ikatlong araw sa loob ng dungeon, sinabi ni naman, na may hawak na isang kahon, na ang mga halimaw ay kinakain ang luggage. Ang bida ay inilagay ang kanyang kamay sa harap at humiling na hayaan siyang tumingin. Sa pagtingin sa mga bakas, dapat mayroong ilang maliliit na nakatagong halimaw. Ito si Lily, pagkatapos ang mga miyembro ng Red Shark at ang Warriors Guild ay tumatakbo patungo sa mga pulang daga. Ang bida ay tumingin kay Lily, na hinahaplos ang isa sa mga mandirigma, na nakaupo na parang aso. Naisip niya na mas madali para sa kanya dahil gusto niyang kontrolin ang mga ito. Red-eyed poisonous rat, o kung ano ang tawag doon. Akala niya ay naghanda na siya sa iba't ibang sitwasyon, ngunit maayos ang lahat, ngunit hindi niya dapat pabayaan ang kanyang pagbabantay. Idinagdag niya na ang mga boss-level monster ay nasa paligid pa rin dito sa isang lugar. Lumilipad ang pulang usok sa pagitan ng mga haligi. Mayroong ilang mga zombie sa itim at pulang damit na nakatayo sa silid. Ang paniki ay may hawak na salamin sa mga sungay nito. Ito ay tinawag na Mirror Devil. Naisip ng bida na ito ang intermediate boss. Inutusan niya ang kanyang pangkat na maghanda para sa labanan at pagkatapos ay inutusan silang iwanan ang mga sasakyan at sinabihan si Guho na sumulong. Pumutok siya, pagkatapos ay ang mga mandirigma mula sa guild ng mandirigma at mga pulang pitang ay tumakbo patungo sa mga kalaban. Inakala ng bida na na-brainwash niya ang mga pulang pitang at ang mga mandirigma, kaya hindi gumana ang salamin sa kanila.
Naisip niya na ang halimaw na ito ay nagpapakita ng mga parunggit sa lahat ng tumitingin sa salamin, na ginagawa silang kanyang mga kampan. Naisip ng bida na dapat mag-ingat ang iba sa kanyang koponan, at titingin sa salamin sa ulo ng halimaw. Ang bida ay sumisigaw kay Guho na huwag tumingin sa kanyang salamin. Si Guho, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay may gustong sabihin sa nanginginig na boses, at ang bida at si Lily ay sumigaw sa kanya na siya ay isang duwag at isang brat. Inutusan ng bida si Lily na gumawa ng isang kalasag mula sa apoy upang hindi makadaan ang mga kaaway. Iginalaw ng bida ang kanyang kamay sa gilid at inuutusan ang lahat na lumayo ng hindi bababa sa 2 kilometro, at mangolekta siya ng ilang impormasyon at samahan sila. Tinuro niya ang mga sasakyan habang ang mga tao mula sa guild ng mga mandirigma at ang mga Red Shark ay tumatakbo patungo sa kanila. Si Lily, na may nagniningas na mga apoy sa itaas ng kanyang mga kamay, ay nagtanong sa bida kung sulit na sunugin ang lahat dito. Sumagot ang bida na karaniwan ay sisang-ayon siya, ngunit sa ngayon dapat niyang patayin ang apoy. Gumagamit siya ng pagtatago. Siya, kasama si Lily sa kanyang mga kamay, ay dumaan kay Guho, na hindi maintindihan kung saan siya nagpunta. Nag-cross-arm ang dalaga at naisip na si Guho ay isang duwag na tanga. Ang bida, na may maingat na hitsura, ay nagtataka kung nasaan ang paniki. Naglabas siya ng 3 dagger mula sa kanyang bulsa. Siya ay naghahadyas ng mga dagger sa paniki, ngunit nakakaligtaan. May kulay kahel na liwanag na nagmumula sa salamin ng paniki. Naisip ng bida na ang pagtatago ay hindi gumagana para sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata ni Lily at naisip na ang kalaban ay lumilipad mula sa gilid hanggang sa gilid at hindi tuwid, kaya't nararapat na lumayo mula ngayon upang maunawaan kung paano siya gumagalaw. Hinarap ni Ilnam ang team leader. Sabi nito sa kanya na may ngiti sa labi na bumalik na siya. Sa likod niya ay nakatayo si Sila, at sa harap niya, tinanong ni Ilnam ang bida kung siya ay nasugatan. Iniharap ng Buddha ang kanyang kamay at sinabing ipapaliwanag niya sa lahat kung ano ang gagawin, at pagkatapos ay idinagdag na may kaunting oras kaya dapat silang magmadali. Isang paniki ang lumilipad sa madilim na ayos. Ang bida ay tumalikod at inutusan ang technical support squad na umatras. May sumigaw mula sa support team na kumpleto na ang fortification at sila ay umaatras. Inutusan sila ng bida na maghanda para sa labanan. Ang mga miyembro ng mga mandirigma at Red Shark Guild ay nakatayo sa likod ng mga metal na kalasag. Ibinuka ng paniki ang bibig nito. 2 zombie ang nagtaas ng kanilang mga kamay, at isa sa kanila ay sumisigaw. Inaatake ng mga zombie ang mga kalasag sa likod kung saan nagtatago ang mga magkaibigang miyembro ng guild. Ang bida ay tumalon sa sahig. At nagsagawa ng pag-atake, pero iniiwasan ng halimaw ang atake ng bida. Tawag ng bida kay Lily. Ang batang babae ay nagsuot ng salaming pang-araw at nagdidirekta ng mga bola ng apoy sa paniki. Ang halimaw ay umiiwas sa mga bolang apoy. Napapikit si Lily sa galit. Tumawa ng mali siya ang paniki. Ginagamit ng bida ang kasanayan sa kalasag. Pagkatapos nito ay nabuo ang isang hadlang malapit sa halimaw. Ang bida ay tumalon at inaatake ang halimaw, ngunit ang paniki ay umiiwas. Si Lily ay bumubuo ng isang kalasag sa ilalim ng mga paa ng bida. Tumingin siya sa kalaban at naisip na gaano man kabilis ang kanyang mga galaw, makikita niya kung gaano niya kakayanin ang mga pag-atake. Inihahampas ng bida ang isang dagger sa isang paniki. Mabilis siyang nag-swipe sa paniki at pinutol ang ulo nito.
Ngumiti ng malisyoso ang bida at sinabing kukunin niya ang salamin para sa kanyang sarili. Pagkatapos nila mapatay ang Mirror Evil, napaniki ay Dummer Itso na sila sa boss room. Sinabi niya na sa wakas ay dumating na sa dulo. Sa malapit, may asul na gate na may mga sungay na nakalabas sa dingding. Ang bida ay nag-uutos na huwag pababayaan ang mga bantay dahil lamang sila nakarating dito. Dito, tinutulak ng mga tao ang gate. Si Lily, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay nagtanong sa bida kung hanggang kailan mananatiling ganito ang maliit na duwag. Inilagay ni Guho sa likuran nila ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, iniisip na wala lang ito. Ang bida, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsabi na plano niyang pabayaan siya hanggang sa matalo nila ang amo. Dagdag pa niya, may pakiramdam siya na kung hindi ay ma-brainwash na naman siya. Sa gate, may nakatayo sa gitna ng hall na nakahod. Isa itong kalansay na may asul na apoy na nagmumula sa mga mata nito. Galit niyang pinagmasdan ng mga bida sa panghihimasok sa kanyang teritoryo.